Kuya, wag, ano ba itong ginagawa mo? Magkapatid tayo. Sa papel lamang tayo magkapatid at alam mong hindi tayo magkadugo. Wala na sina mami at daddy kaya susundin mo lahat ng gusto ko. Hello everyone! Welcome dito sa ating channel, Bawat Buhay May Kwento. Isang true to life story na naman ang ating ihahandog sa inyo ngayon na tiyak matutuwa at hahanga kayo sa ating letter sender. I hope you don't mind if I say that I love you. Dear Bawat Buhay May Kwento, una sa lahat, ako po ay bumabati sa iyo at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Kamusta po kayong lahat? Miss Jeannie, isa rin po ako sa nag-aabang ng inyong mga kwento at dahil nga po sa aking pakikinig ng inyong mga very inspiring stories, kaya ito nainggan nyo akong ipagkatiwala sa inyo ang kwento ng buhay ko. Hoping na mabigyan nyo po ito ng pansin at aabangan ko po na inyo itong isahimpapawid. Magaling po kasi kayo magbigay ng buhay sa bawat karakter. Napapatawa, napapaiyak nyo po kami. Nararamdaman ko ang bawat pag-iyak mo dahil naririnig ko talaga ang iyong pagsingkot. Miss Jeannie, itago nyo na lamang po ako sa pangalang Happy. Happy dahil ito po ang nararamdaman ko ngayon pagkatapos ng dalawang malaking dagok na dumaan sa buhay ko. Isa po akong ampon, katulong ng mga umampon sa akin ang aking tunay na ina. Sa madaling salita, noong malaman ni mami at daddy na buntis ang tunay kong ina at nilayasan ito na nakabuntis sa kanya, ay tinulungan nila ito para hindi ituloy ang planong ipalaglag ako. Hanggang sa noong maisilang ako ay si mami at daddy ang nag-aalaga sa kanya. Lynn, babae ang anak mo at napakaganda. Tuwang-tuwa na pagbabalita ni na mami at daddy sa nanay ko. At simula noong nakauwi ako sa tahanan ng mga umampun sa akin, ay tuwang-tuwa din sa akin ang dalawang anak nilang lalaki. At ang mga ito raw talaga ang laging nagsasabing, "Mami, Daddy, atin na lamang si Happy. We want her to be our sister." Sabi ng Kuya Lionel ko. Hanggang isang araw, "Ma'am, hindi ko na po kayang alagaan si baby. Gusto niyo ba siyang ampunin?" Tanong ng aking ina. "Seryoso ka ba dyan, Linlin?" Tanong ni Mami. "Opo, kapalit po ng 20,000. Tugon ng aking tunay na ina. Noong panahong iyon, ang 20,000 ay katumbas ng 200,000 sa halaga natin ngayon. Hoy, ano itong anak mo, tuta, para ipagbili mo? At paano nga kung papatulan ko yung alok mo, tapos paglaki, babawiin mo?" Paniniguradong tanong ni Mami. "Ay hindi problema yan, mahala. Kung talagang gustong ibenta ni Linlin sa atin yung anak niya, gagawa tayo ng kasulatan. Papipirmahin natin yan para hindi niya mabawi sa atin si Happy pagdating ng panahon." Sabat naman ni Daddy. "Hindi po problema, sir. Wala pong problema sa akin yon. Magpakalayo-layo po ako. Hinding-hindi nyo na po ako makikita kahit po ang aking anino." Paniguradong sagot ni Linlin kaya nagkapirmahan sila. Binigay nila ang hinihingi ng aking tunay na ina. Naging legal anak ako ni Mami at Daddy. Naging maganda ang buhay ko. Hindi ko naramdaman na hindi ako parte ng kanilang pamilya. Sa totoo nga lang, Bawat Buhay May Kwento, ako ang paborito ng aming mga magulang. Nag-iisa kasi akong babae. Nararamdaman ko rin ang pagmamahal sa akin ng aking mga kuya. Itinuturing nila akong prinsesa. Sobrang protective sa akin ang aking mga kuya, lalong-lalo na sa mga boys. Hindi ako nakapag-boyfriend dahil takot ang mga kalalakihan kina kuya, lalong-lalo na kay Kuya Lionel ko. Ito kasi ang
pinakamalapit sa akin. Lahat ng pinupuntahan kong party, siya ang aking kasama. Lahat ng naging girlfriend niya ay ako ang kumikilatis. Walang may alam na ampon ako maliban lamang sa aking mga kuya at kapatid ni Daddy na nasa England. Masasabi kong naging maswerto ako sa buhay. Hanggang sa noong magdibo ako, involve ang aking mga kuya sa pag-iisip at paghahanda para sa ikaganda ng party. At ang best friend ni Kuya Lionel ang aking piniling maging partner. May inihandang dance number ang Kuya Vincent ko at song number naman ang pinili ni Kuya Lionel. Kumanta at sumayaw rin ang mami at daddy ko at syempre sumayaw rin kaming mag-anak. Alam mo Miss Jeannie, puro tawanan at lambingan ang bawat araw ng practice namin. Pakiramdam ko kaming pamilya ang pinaka-perfect sa buong mundo dahil meron akong masaya at mapagmahal na pamilya. Sa katunayan ay kinaiinggitan ako ng aking mga kaibigan. Madalas pa nga ay tinatawag nila akong Miss Perfect, not because perfect ang aking pagkatao, kundi may perfect akong pamilya. Masasabi kong pinakamasayang araw ng buhay ko ang aking dibo. Ngunit hindi ko inasahan na ang gabing iyon din pala ang babago mula sa malaprinsesa kong buhay. Mommy, Daddy, total naman ay 18 years old na ako. Gusto ko sanang mag-bar. Please, payagan niyo na po ako. Anak, katatapos lang ng party mo, hindi ka ba napapagod? Isa pa, hindi ka ba excited magbukas ng iyong mga gift? Tugon at tanong ni Mami sa akin. Mami, hindi pa po ako napapagod. Bukas na lamang po tayo magbukas ng gift, please. Mahal, payagan mo na. Kuya Lionel, samahan mo na para mapanatag kami ng mami mo. Sabi ni Daddy. Dad, wag na po. Dalaga na po ako, nakakahiya ng may mga chaperon pa. Paglalambing ko sa aking butihing ama. O siya, ihahatid ka na lamang namin. Nakangiting pagpayag ni Daddy pagdating namin sa bar. Anak, tawagan mo kami kapag pauwi ka na ha, para masundo ka na namin ng daddy mo. Salamat po, Mami. Dad, salamat po sa paghatid sa akin. Iha, tandaan mo sana kung gaano ka namin kamahal. Sabi ng Mami. Huwag po kayong mag-alala, Mom. Good girl po itong inyong prinsesa. Niyakap at hinalikan nila ko bago sila umalis. Anak, mahal na mahal ka namin. Sabay na sabi ng aking mga itinuturing na magulang. Sa hindi inaasahang pagkakataon, Miss Jeannie, laking gulat ko nang wala pang 30 minutes simula noong naihatid ako ng aking mga magulang sa bar ay nakatanggap ako ng tawag mula sa Kuya Lionel ko. Maghanda ka na at susunduin na kita. Kuya naman, kaaalis nga lang nila Mami at Daddy, susunduin mo na kagad ako. Nasa hospital ngayon si Mami at Daddy, na aksidente sila. Basag ang tinig na wika ni Kuya. Miss Jeannie, noong mga oras na iyon, parang namanhid ang aking buong katawan. Hindi ko alam kung ano ang gusto kong gawin. Iiyak ba ako, sisigaw, o tatakbo kung saan naroon ang aking mga magulang. Mabilis namang nakarating si Kuya sa bar at noong marating namin ng hospital, biglang nag-collapse si Kuya Lionel. Pakiramdam ko, ako ang may kasalanan ng lahat. Pakiwari ko, lahat ng mga mata ay nakatingin sa akin at nais akong lamunin ng buhay. Magdamag rin na admit si Kuya sa hospital na iyon. Ang pinakamasakit sa lahat ay hindi kami makapasok kung saan naroon ang aking mga magulang. Magdamag kaming walang tulog. Pagkalipas ng 24 hours, diniklara ng mga doktor na wala na ang mami at daddy ko.
Simula noon ay wala ng magandang relasyon kaming tatlong magkakapatid. Si Kuya Vince ay hindi ako kinakausap, ni hindi nga ako magawang tingnan. Hanggang sa bumukod ito, kami na lamang ni Kuya Lionel ang naiwan sa bahay, ngunit parang hindi rin kami magkakilala. Sumasagot man siya kapag kinakausap ko, ngunit wala na yung masayahing Kuya Lionel na kinalakihan ko. Hanggang isang gabi, "Kuya?" Nagulat ako noong magisnan kong nakapatong ang kuya sa akin. Sobrang nanginig ang buong katawan ko. "Kuya, wag. Ano ba itong ginagawa mo? Magkapatid tayo. Please, bitiwan mo ko, kuya. Huwag mong ituloy ang binabalak mo. Kuya." Mangiyak-ngiyak kong pakiusap na tila ba hindi niya ako narinig. Malaking tao ang Kuya Lionel, kaya wala akong nagawa at nagtagumpay siya sa kanyang ginawang kahayukan sa akin. At noong matapos siya sa kanyang ginawa, tumayo itong hubot-hubad. Binuksan ang ilaw at inilantad niya sa akin ang kanyang buong katawan. "Kuya, bakit mo ito ginawa? Anong kademonyuhan ang pumasok sa isipan mo? Magkapatid tayo." Sabi ko, ngunit tinitigan niya lamang ako nang walang kaamor-amor sa akin. "Magkapatid? Parang hindi mo naman alam na sa papel lamang tayo magkapatid at hindi tayo magkadugo. Simula ngayon, susundin mo lahat ang iuutos ko sa'yo." Maotoridad na sabi ni Kuya Lionel. "Kung buhay lamang sila mami at daddy, sigurado akong parurusahan ka sa ginawa mong ito." "Kung buhay lang sila, di ba kaya nga namatay sila ay dahil makasarili ka? Binigyan ka na ng magarang party, naghangad ka pa nang makasama ang mga kaibigan mo, imbis na hayaan mo at samahan mo sila magpahinga. Nang dahil sa'yo, nawala ang mga magulang ko." "Miss Jenny, pakiwari ko, binagsakan ako ng langit at lupa noong marinig ko ang tinura na iyon ni Kuya Lionel. Tama pala talaga ang kutob ko. Ako ang sinisisi nila sa pagkawala ng aming mga magulang. At dahil doon, sinisi ko na rin ang aking sarili. Kaya lahat ng sinasabi ni Kuya Lionel ay sinusunod ko lang. Hinahayaan ko siyang halayin ako ng mga ilang beses. Paulit-ulit, minsan nga 3 beses pa sa isang araw. Tumigil na rin ako sa pag-aaral hanggang sa noong nagdalang tao ako. "Kuya, buntis yata ako." Napaatras si Kuya Lionel sa kanyang kinatatayuan noong marinig ang salitang buntis yata ako. "Mag-ayos ka. Makipag-party ka sa mga kaibigan mo. Makipag-date ka na muli kay Jackson." Sabi niya. "Kuya, bakit naman ako makikipag-date kay Jackson? Buntis nga ako." "O anong gusto mong gawin ko? Gusto mo bang masira ang relasyon ko kay Monique?" Galit na tanong ni Kuya sa akin. Si Monique ay ang kanyang childhood sweetheart. Malapit din kaming magkaibigan, halos sabay rin kasi kaming lumaki at magkaibigan ang aming mga pamilya. "Ipaako mo kay Jackson ang batang yan," utos ni Kuya. "Ano? Paano ko ipapaako ito sa kanya ni hindi nga kami magkasintahan?" "Hindi ba nga baliw na baliw sa'yo yun? Lasingin mo, tapos tabihan mo, o dili kaya ipalaglag mo yung batang yan. Dahil hindi ko hahayaan nang dahil sa batang yan, masisira ang aking kinabukasan. At titiyakin mong wala kang sasabihan tungkol dito, lalong-lalo na si Monique, ha? Sa oras na malaman ito ni Monique, mananagot ka sa akin." Galit na pagbabanta sa akin ni Kuya. Isang hapon. "Hi, Happy." "Jackson, what brings you here?" Gulat na tanong ko kay Jackson. "It's been a while na hindi mo sinasagot ang mga text at tawag ko, pero naiintindihan ko. Alam ko naman nahihirapan ka sa pagkawala ng iyong mga magulang. Kaso, nanghihinayang ako na hindi ka na rin pumapasok. Kamusta ka na?" "Jackson, bakit ka narito?
Tanong kong muli sa kanya. Nagkita kami ni Lionel. Sabi niya sa akin, baka daw makatulong ako para makarecover ka sa pangungulila mo sa inyong mga magulang. Sabi niya, nagmumukmuk ka lang daw dito. Pinakiusapan niya ako na igala ka. Nakangiting sabi ni Jackson. Nais kong yakapin ang kawawang Jackson, Miss Jenny. Desperado na talaga ang walang hiyang Lionel na iyon para gamitin itong inosente at napakabait na tao na best friend niya pa para matakpan ang kanyang kahayupan. Dito lang ako, Jackson. Ayokong lumabas. Ayokong makita ng mga tao as much as possible. Okay. Dito na lang tayo, sasamahan na lang kita. Nais kong maiyak dahil walang kaalam-alam si Jackson sa maitim na balak ng kuya. Isang araw, 3 buwan na akong buntis noong may inabot sa akin si kuya. Ito, inumin mo. Napakunot ang aking noo. Napatingin ako kay kuya noong makita ko ang isang bote na puno ng kung ano-ano. Huwag mo akong tingnan ng ganyan, Happy. Inumin mo yan para matapos na ang problema. Mabisa daw yan, sabi ng babaeng nagtitinda niyan sa tabi ng Quiapo Church. Gusto mo talagang patayin ang sarili mong anak, kuya? Hindi mo pwedeng ipanganak ang batang yan, malaking kahihiyan. At masisira nga ang relasyon ko kay Monique. Gusto mo ba yun? Nahihiya ka? Natatakot kang malalaman ni Monique? Di sana nag-isip ka bago mo ako pinagsamantalahan ng paulit-ulit? Bakit? Hindi mo ba nagustuhan ang ginagawa ko? Di ba nagparaya ka? Ibig sabihin nasarapan ka. Dahil sa sinabing iyon ni kuya ay parang nakakuha ako ng lakas ng loob. Bigla akong napatayo, sabay sampal ng malakas sa pisngi ng kuya ko. Hindi ko inakala na ang iniidolo kong kuya ay isa palang demonyo. Bakit? Sa akala mo ba, pakakasalan kita dahil dyan sa ipinagbubuntis mo? Inumin mo na yan at dapat bukas, wala na yung batang yan sa tiyan mo. Pagkasabi noon ay dumiretsyong lumabas ulit ng bahay si kuya at narinig kong lumabas ng gate ang kanyang sasakyan. Kaya nagmamadali akong nagbalot ng aking mga gamit. Sa totoo lang, Miss Jenny, hindi ko talaga alam kung saan ako pupunta noong mga oras na iyon. Mas mabuti na iyang gagawin mo. Boses ni Manang Linda ang aking narinig. Alam ko kung ano ang mga nangyayari dito, Iha. Wala lang akong magagawa dahil mahal ko kayong pareho. Nagbabakasakali lamang ako na paninindigan ka ng Kuya Lionel mo, pero hindi ko na rin kilala ang batang iyon. Manang Linda, alam niyo ba na pinagsamantalahan ako ni Kuya? At alam niyo rin po ba na dinadala ko ngayon ang anak niya? Oo, Iha, alam ko. Lakasan mo na lamang ang loob mo, anak. Punta ka na lang doon sa Batangas. Doon ka muna sa bahay ko. Hindi, Manang. Aalis ako dito at hindi ninyo malalaman kung saan ako pupunta. Itunurin rin kitang pangalawang ina, Manang. Ikaw ang nagpalaki sa akin. Pero sa pagkakataong ito, iisipin ko isa ka rin sa nagalit sa akin dahil sa pagkawala ng mga magulang namin. Manang, hindi lamang po kayo ang nawalan din po ako. Sila ang nagbigay sa akin ng buhay. Sinisisi ko nga ang aking sarili kaya hinahayaan ko na lamang si kuya na pagsamantalahan ako ng paulit-ulit. Baka sakaling mabayaran ko ang aking kasalanan. Pasensya na po kayo na hindi ko tatanggapin ang alok ninyo dahil sila lang pala ni kuya ang mahal ninyo. Pagkatapos kong sabihin iyon ay umalis na ako nang hindi man lamang nilingon si Manang kahit tinatawag niya ako. Isang malita lang ang daladala kong gamit.
Mabuti na lamang at may ipon akong pera na magagamit sa aking pagbabagong buhay. Nag-hotel muna ako. Nag-isip ng mabuti kung ano ang aking gagawin hanggang sa makapagdesisyon akong kausapin si Monique. Matalik kaming magkaibigan ni Monique. May mga secrets kaming dalawa lamang talaga ang nakakaalam, kaya naisipan kong tawagan siya para ipaalam sa kanya ang lahat. Dinala ko rin kasi ang paboritong hairbrush ni Kuya na regalo ni Monique. Kita tayo, samahan mo naman ako. Hindi naman nag-atubili si Monique na tumugon sa aking pakiusap. Pasensya ka na, Monique, hindi na ako mag-alala ngayon kung magalit ka man sa akin. Napakabuti mong tao para hindi mo ito malaman. Hoy, Happy ba? Ano itong pinagsasabi mo? Tinatakot mo ba ako? Alam mo naman na kahit kailan, hindi ako magagalit sa'yo. Ngayon pa ba na may pinagdadaanan kayong magkakapatid? Natuwa nga kung tumawag ka sa akin eh. Kapag tinanong ko naman ang kuya mo kung bakit hindi ka nagre-reply sa mga messages ko, sabi niya lang lagi sa akin, unawain lamang daw muna kita. Hindi rin naman ako nangungulit sa kuya mo kasi nga mukhang malaki talaga ang epekto sa kanya ng pagkawala ng mga magulang ninyo. Malamang mabigat sa kanya dahil siya ang panganay. Balita ko nga pala, bumukod na raw si Vince. Hindi ko sinagot ang mga sinasabi ni Monique. Bagkos ay ipinakita ko sa kanya ang suklay na binigay niya kay kuya. Hoy, bakit nasa'yo yan ha? Huwag mong sabihin binigay niya sa'yo ang suklay na yan, magtatampo talaga ako sa kanya. Ito ang kakampi ko ngayon para ipaalam sa'yo ang dapat mong malaman. Happy, napaka-weirdo mo ngayon, natatakot na ako sa'yo ha? Malaking buntong hininga ang aking pinakawalan. Monique, buntis ako at ang may-ari ng suklay na ito ang ama. Parang sumbi na lamang na nakasunod sa akin si Monique, na tila ba nais niya rin malaman kung ano talaga ang aking mga pinagsasabi. Magkaibigan tayo. Marami na tayong mga sikretong ibinaon sa lupa na tayong dalawa lamang ang nakakaalaman. Aasahan kong wala kang pagsasabihan nito hanggat sa makuha natin ang result. Umalis ako sa bahay at after natin makita ang result, hindi nyo na ako makikita pa. Hindi ko mawari, Miss Jeannie, kung bakit tila nakikisimpatiya sa akin si Monique. Hinawakan niya ang kamay ko at sumabay ito sa aking paglalakad. Ni hindi siya nagsalita, ilang minuto rin ang katahimikang nakakabingi ang namagitan sa aming dalawa. Kaya naisipan kong muling magsalita. Monique, I trust you at hihingiin ko muli ang iyong tiwala. Ikaw na lamang ang pinagkakatiwalaan ko sa ngayon. Ayokong may makakaalam kung saan ako nakatira. Tatawagan na lamang kita bukas. Tango lamang ang itinugon sa akin ni Monique. Natatakot man ako na baka sabihin niya kay kuya ang mga pinag-usapan namin, pero wala na akong pakialam dahil buhay ng anak ko ang nakasalalay noong mga panahong iyon. Pagkalipas ng 1 linggo ay muli kaming nagtagpo ni Monique kung saan ako nagpa-DNA. Nang laki ang mga mata ni Monique sa gulat noong makita ang result ng DNA na si Kuya Lionel ang ama ng aking dinadala. Napatakip siya sa kanyang bibig gamit ang kanyang mga palad. Hindi na si Kuya ang dating Lionel na minahal natin. Monique, maraming bisis niya akong hinalay. Walang kaimik-imik na iniwan ako ni Monique sa lugar na iyon kung saan ako nagpa-DNA. Natakot man ako pero iyon ang alam kong tamang gawin. Naawa ako sa kanya dahil niloko siya ni Kuya. Ayokong pati ako ay lulukuhin rin siya sa pagtatago ng katotohanan. Mahal ko si Monique na parang tunay na kapatid. Dumiretso ako sa Masbate. Naghanap ng matitirihan pagkatapos nagtrabaho sa isang call center. Ang auntie ko lamang na kapatid ni Daddy na nasa England ang nakakaalam kung nasaan ako. Isang araw, may isang babaeng nagpapakilala sa akin na siya raw ang aking tunay na ina. Napakunot ang aking noo. Tinitigan ko siya mula ulo hanggang paa.
To be honest with you, Miss Jenny, totoo pala talaga ang kasabihang lukso ng dugo dahil naramdaman ko talaga ang luksong dugong iyon noong magtama ang aming mga mata. May pagkakahawig nga kami, ngunit nagtataka ko dahil ang sabi ng mami, katulong nila ang aking ina. Ngunit isang sopistikada ang babaeng nasa harapan ko noong mga panahong iyon. Anak, katulong ako ng mami't daddy mo noon. Hindi kita kayang alagaan kaya ipinagbili kita ng 20,000. Pero alam mo ba, sinusubaybayan kita. Kaso lang, hindi ko naman pwedeng sirain ang pangako ko kina Mr. and Mrs. Galvez. Kaya noong mga 7 taong gulang ka, tumigil na ako. Paanong naging katulong kayo? Hindi naman po kayo mukhang katulong. Ipinamuhunan ko ang 20,000 na ibinigay sa akin ng mag-asawang Galvez. Sa awa ng Diyos, napalago ko naman, hindi na ako nag-asawa dahil pinangako ko sa aking sarili na kapag dumating na ang panahon na malapit na akong mamatay, ay magpapakilala ako sa iyo at ibibigay ko sa iyo lahat ang aking mga naipundar. Dito na ako humagulgol ng iyak, Miss Jenny. Tunay nga na siya ang aking ina dahil tugma ang sinabi niya sa sinabi sa akin ng mga adopted parents ko. Malamang hindi alam ng mami't daddy na napaangat ng aking tunay na ina ang pirang binigay nila sa kanya. Siya nga po pala, paano niyo po nalaman na andito ako? Sa Auntie Mabel mo. Kay Mabel talaga ako kumukuha ng information tungkol sa'yo kaya nga hindi na ako nag-asawa at naghangad talaga ako na magpakilala sa'yo balang araw kasi sinabi sa akin ni Mabel na alam mong hindi ka tunay na anak ng mga Galvez. Nako, walang mapaglagyang kaligayahan ang tuwa na nararamdaman ko noong marinig ko iyon mula kay Mabel, anak. Noong mawala nga ang mag-asawang Galvez, nais ko na talagang magpakilala sa iyo kaso lang hindi mo na ako pinayagan ni Mabel. Gusto ko lang malaman mo na sobrang lungkot ni Mabel sa mga nangyayari sa inyo ni Lionel. Anak, gusto sana kitang isama sa bahay natin. Nais kitang alagaan. Pagtulungan nating palakihin yung apo ko. Gusto kong makabawi sa iyo, anak. Walang kaabog-abog na sumama ako sa aking tunay na ina. Miss Jenny, napakabait ng aking mama. Inalagaan niya ako at pinaramdam niya sa akin kung gaano niya ako kamahal hanggang sa noong kabuwanan ko na. Mama, paano nga pala ang pangalan ng anak ko? Ano po ang magiging apelyido niya? Bakit wala ka pa bang naisip? Nakangiting tanong ni mama. Parang iniisip ko po na isusunod ko sana sa pangalan ni Daddy. Total, apo naman nila ito eh. Kung ganoon anak, gamitin mo ang apelyido nila na apelyido mo rin naman. Wala tayong babaguhin para sa pagtanaw ng utang na loob sa kanila. Maaaring nagawan ka nga ng hindi maganda ni Lionel, ngunit biyaya pa rin itong dinadala mo. Sabi ni Mama, tuwang-tuwa ang Mama Linlin ko noong maisilang ko na si Jared. Si Mama Linlin ang umako ng lahat ng gastusin naming mag-ina at ang nag-aalaga sa amin hanggang isang araw. Anak, tapusin mo na ang iyong pag-aaral, ako na ang bahala kay Jared. Hindi ako nag-atubiling tanggapin ang alok ng aking ina. Sa totoo lang, Miss Jenny, parang hindi kami nagkalayo ni Mama Linlin. Niwala akong naramdamang galit sa kanya para bang lumaki lamang ako na kasama siya. Weird pero iyon po talaga ang aking naramdaman. Anak, total naman, tapos ka na mag-aral. Ikaw na ang bahala sa munting negosyo natin. Gusto ko na lang i-enjoy ang aking panahon kasama si Jared. Gusto ko nang maranasan kung paano magpalaki ng batang anak. Pagbigyan mo na ako. Muli ay hindi ako nagpatumpik-tumpik, tinanggap ko ang alok ni Mama Linlin. Bukod sa napalago ko ang aming negosyo, ay nakapag-expand na rin kami ng 2 pang branches.
Sa sobrang saya ng buhay namin ng Mama at Jared, hindi ko namalayan na mabilis palang lumipas ang panahon. 4 na taon na palang wala ang Mami at Daddy ko. Habang nagmuni-muni ako sa aming beranda, ay may napansin akong sasakyan na pumarada sa harapan ng gate ng bahay namin. Nagulat ako noong makita ko kung sino ang bumaba ng sasakyan, kaya patakbo akong bumaba para salubungin ang aming panauhin. Auntie Mabel? Napatalon ako noong makita ko ang kaisa-isang taong pinagkatiwalaan ko sa mga nangyayari sa buhay ko noong kasagsagan ng pagpapahirap ng aking kalooban. Ngunit napalitan ng dismaya ang tuwa na aking nararamdaman noong masilayan ko ang isa pang tao na bumaba sa sasakyan. Opo, Miss Jeannie. Ang ama ng aking anak na minsan kong itinuring na nakakatanda kong kapatid, ang isa pa naming panauhin. Matagal na yang nagpapasama sa iyo, kaso lang, hindi naman ako basta-basta makakaalis doon sa England. Sabi ni Auntie Mabel. Patawarin mo ako, Happy, sa lahat ng mga nagawa ko sa iyo at gusto kong maging ama sa anak natin. Pinapatawa mo naman ako, kuya. Anong anak natin? Di ba nga nais mong ipalaglag ang anak ko dahil ayaw mong masira ang buhay mo? Takot kang magalit si Monique na malaman niya na may anak ka sa akin, hindi ba? Hindi kaya siya magagalit ngayon kapag nalaman niya na nagpunta ka dito? Lalong-lalo na kapag nalaman niya ang ipinunta mo dito ay yung sinasabi mong anak natin? Hindi na kami nagkausap ni Monique simula noong mawala ka. Lumipad siyang bigla papuntang Amerika, hindi ko alam kung bakit. Akala ko nga sinabi mo sa kanya ang mga nagawa ko sa iyo, pero wala silang binigay na rason sa akin bakit ako iniwan ni Monique. Sana bigyan mo ako ng pagkakataon makapasok muli sa buhay mo, kahit para lamang sa anak natin. Hindi na natapos ang sasabihin pa sana ni Kuya noong biglang lumabas si Jared. Anak, come, your dad is here. Pagtawag ko kay Jared na mabilis namang tumakbo palapit sa amin. Ipinangalan mo siya kay Daddy? Nakangiting tanong ni Kuya. Oo, apo din naman nila ito eh. At papayagan kitang maging parte ng buhay ng anak ko, pero wala kang maaasahang kapatawaran sa akin. Hindi lang ikaw ang nasaktan sa pagkawala nila Mami at Daddy. Mas mabigat ang pinagdaanan ko dahil ako ang naging sanhi ng pagkawala nila, tulad ng paninisi ninyo sa akin. Sinisisi ko rin naman ang aking sarili, pero yung ginawa mo sa akin, lalong-lalo na yung paghingi mo na ipalaglag ko ang anak ko, ay walang kapatawaran yun. Walang naisagot ang Kuya Lionel sa aking mga sinasabi. Gusto mo maging ama sa anak ko? Ayan, bigyan kita ng pagkakataon. Sulitin mo ang panahon habang andito ka. Laruin mo ang anak mo. Walang kaimik-imik na kinarga niya ang aming anak at lumayo sa amin. Habang naglalaro ang mag-ama, ay kinausap ako ni Mama Linlin at Auntie Mabel. Anak, ang mga nangyari ay lumipas na. Pakawalan mo na yung galit mo dyan sa puso mo. Sabi ni Mama Linlin. Iha, malaki ang pagsisisi ni Lionel sa kanyang nagawa sa'yo. Ayon naman kay Auntie Mabel. Alam niyo po ba kung ano ang weird? Hindi naman talaga ako galit sa kanya. Ayoko lang talaga na maging bahagi pa siya ng buhay ko, pero hindi ko siya hahadlangan kung nais niyang maging bahagi ng buhay ni Jared. Karapatan naman niya na maging ama sa anak ko, at karapatan din naman ng anak ko na magkaroon ng ama. Simula noong araw na iyon ay nahihiram na ni Lionel si Jared tuwing bakasyon. Masaya na ako sa buhay ko ngayon, Miss Jeannie, kasama ang tunay kong nanay. Masaya rin naman ang aking anak sa sitwasyon namin ng kanyang ama. Matalino ang anak ko ni hindi nga nagtanong kung bakit hindi niya nakalakihan ang kanyang tatay. At si Lionel, unti-unti na ring naiaayos ang kanyang sarili. At kung sakali mang mapakinggan ni
Ngunit ang kwentong ito, I'm sure, alam niya at makikilala niya kung sino at kanino galing ang liham na ito. Gusto kong malaman niya na hanggang ngayon ay tinitreasure ko pa rin ang friendship namin. Nakakatuwang malaman na hanggang sa huling sikretong sinabi ko sa kanya ay wala siyang pinagsabihan. Malamang tulad nga ng aming usapan na kapag sikreto ay sikreto, ibabaon sa lupa at dapat walang ibang nakakaalam. Maraming salamat in advance, Miss Jeannie. Hoping na marinig ko ang kwentong ito dito sa channel mo. At sana makapagbigay ito ng aral sa inyong mga taga-subaybay. Mahaba-haba pa ang kwento ng buhay ko, ngunit puputulin ko na dito. Maraming salamat ulit, Miss Jeannie, at sa mga taga-pakinig. I hope you don't mind if I say that I love you. Oh my goodness, Miss Happy. Sa totoo lang, medyo kinapos talaga ako ng hininga dahil sa hirap na pinagdaanan mo. Ngunit laking pasalamat ko sa iyo dahil sa iyong tiwala na binigay sa akin. Grabe ang pagkakataon ano. Sino nga naman ang mag-aakalang magkikita pa kayong mag-ina? Tunay ngang dakila ang iyong Mama Linlin, I'm sure. Hindi naging madali sa kanya ang ipamigay ka. Ngunit napakatalino niya para mabago at mapalago ang pera na ipinagpalit niya sa iyo. Tama rin naman ang kanyang ginawa para mapaganda ang buhay mo. Punong-puno talaga ng sorpresa ang buhay dito sa mundo. Aminin ko sa iyo, Miss Happy, ilang bisis akong tumigil sa pag-narrate dahil naiiyak talaga ako. Masakit sa dibdib, ngunit nais ko rin malaman mo na saludo ako sa tapang mo. At sigurado akong nai-inspire mo ang ibang mga taong may karanasan na tulad sa iyo. Tulad nga ng ipinangako ko noong magka-video call tayo na walang makakaalam sa tunay na kaanyuan mo. At ako ay magiging kaibigan mo hanggang gusto mo. Sa muli, salamat sa iyong tiwala sa inyong lingkod. Mga kaibigan, sana po ay nakapulot tayo ng aral sa kwentong ibinahagi sa atin ni Happy. At kung kayo po ay nagnanais na magbahagi ng inyong kwento sa buhay, iniimbitahan ko po kayong sumulat sa akin at ipinapangako ko pong ibabalik ko po sa inyo ang inyong tiwala sa akin. Tulad nga ng sinabi ni Happy, ang sikreto ay dapat sikreto. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at doon po sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo, like at share. Pakihit na rin po ng bell button para maging updated kayo sa ating mga new uploads. Tandaan po natin na bawat buhay may kwento. At ito po ang kwento ng buhay ni Happy. Hanggang sa muli nating kwentuhan. Paalam!